Ayun na yung forma guys. Yung poste kasi dyan medyo alanganin. Kaya dudugtungan po niya. Ayan, sinuksok na po doon. Ayan. Maiksi lang naman ang kailangan dyan. Siguro mga 3 dangkal o 2 dangkal lang po yan. Kasi ang ibabaw kasi nito ay ano, yung tinatawag natin na pile cap. Yung ibabaw na yung square na yan na malaki. Pile cap po ang ano gagawin po nila dyan. Ayan na po ang isa, umakit na po. Meron kasi isang tubo dito na binababa po nila. Ayan po. At saka kahoy. Ayan po, yung tubo na mahaba, siguro 20 ang haba yan guys, ayan o. Ya, kanya ako masaya. Ya, may bariya kaya. Masaya. Ay wala. Vlogger kaya? Ay, no, dami tao doon oh. Kaya po, binababa na po nila. Dito sa baba, tuloy po ang kanilang pagkukumpuni ng mga kahoy. Yun po ay brace po doon sa pagbubuhos ng mga semento. Ayan ang ating pile cap. Naka-ready na po guys. Ayan. Doon sa kabila, yung forma ay inayos na rin po nila. Baka naman ay ngayong araw na to ay magbubuhos po sila guys. Ayan si Foreman guys ha, yung ano, yung naka-green. Ayan, nandiyan po si Foreman, siya po ay nagtatrabaho din, hindi lang po siya ay taga-turo. Ayan, only in the Philippines guys, ang ating mga foreman dito sa Pilipinas ay nagtatrabaho. Ayan po yung bakal na napakahaba, 20 ang haba. Ayan, yung isang nakausli. Ayan, naghahakot po sila at ibababa pa na po nila yan. Sa bakal pa lang, ang dami na pong nagastos yan guys. Kumbaga kung magpa-project ka ng mga ganito, talagang sa gamit pa lang, yung mga ginagamit na pang support, talagang milyon na rin ang ginastos. Yung mga scaffolding na yung mga tinutungtungan nila, siguro ang laki ng halaga po yan mga kaibigan. Kaya yung project pa lang, doon pa lang sa gamit, wala pa yung materialis na ilalapat dito, milyon na po. Ito pa lang yung scaffolding na yun, no? Ayan. Kaya pagkatapos ng kanilang trabaho ay nililigpit po yan, inuuwi po nila yan sa kanilang company para next project, yun pa rin ang magagamit. Ayan na po si karpintero, ayan po. Pag karpintero ka guys, kahit anong forma mo, basta mapakuan mo lang yung ano, kahit na nakahiga ka, naka-side view ka, nakatalikod ka, pwede ba yun nakatalikod? Ayan na, para ano, yung pag pumupukpok sila talagang, ano, sa pool po guys, no? Yung iba, takot mapukpok yung daliri. Pero sa kanila, talagang sanay na po. Talagang skills po nila yan. Ayan na po yung kahoy, oh, binababa na po nila. Ayan. Yung mga bakal nandiyan na rin, naka-ready na rin.
Ayan po ang ating engineer, architect. Ayan po, nagbibideo po si ma'am. Ayan, napakaganda po ni ma'am. Siya po ay nag-round dito sa project na to. Hindi na po natin aalamin si ma'am. Tuloy po ang project na to. Ayan. Nakatutok po lahat ang ating mga namamahala dito guys sa project ng Maestranza Fort Santiago. Ayan, malayo na po yung karpintero guys, nandun na po sa dulo. Nakakatuwa naman sila guys, no? Kita nyo naman lahat sila gumagalaw dito. Oh. May taga-abot. Ayan. Ayan na po si engineer guys, oh, yung nakaputi na sombrero. Tapos ito naman isa. Ayan. Siya po ang taga-abot ng kahoy dito sa nagpupukpok. Ayan, oh. Master na master po nila yung mga distress na tubular mga kaibigan. Tinutuloy-tuloy lang po nila yan. Ganyan lang po sila magtrabaho dito. Balance. Pag hindi ka marunong mag-balance, alam mo na kung saan ka mapupunta. Kita mo si kuya yung nakapula na yun, oh. Oh. Ayan, nakatungtong lang yan sa bakal. Ayan, nag-usap na po sila. Ayan, sombrero puro puti. Kumbaga sila ay engineer. At si 450 naman, nandyan si ma'am. Ayan po yung naghahakot ng kahoy. Yung mga kahoy na yan guys, ay sukat na po yan. Putol-putol na po yan. Kaya salpak na lang po dito. Ibibigay na lang po dito sa karpintero. Ayan, o. Siya po ay taga-abot. Kumbaga helper, kumbaga no. Helper. Yan, no. Pag nakikita nyo to guys, puro nakadilaw po ang sombrero. At wala na dito si Foreman at tapos na po ang kanyang nandiyan yata si Foreman, nandun sa likod lang, oh. Nakaupo si Foreman. Grabe sa bakbakan nito guys. Trabaho pa more.